So, ito yung pinakasimpleng given kapag derivative na may involved na radical or square root. Okay. So, kapag ganito, hindi mo yan pwedeng kunan ng derivatives right away. So, ang gagawin mo dyan, itong radical na to, gagawin mo muna yung exponential. So, paano mo yan i-convert into exponential form? So, ito yung given, take note ha. So, yung katumbas nito na exponential ay ganito. So, ang mangyayari, itong x plus 1, ilalagay mo yan sa loob ng parenthesis. Tapos, yung katumbas kapag square root is 1/2 na exponent. So, maglalagay ka ng exponent na 1/2. So, 1 dun sa taas, tapos dito 2. And then, pwede mo nang burahin yan. Nag-convert pa lang tayo. Hindi pa tayo nagde-derive dyan or hindi pa natin kinukunan ng derivative. So, ang susunod yung gagawin dyan is pwede na tayong mag-apply ng differentiation ngayon. So, kukunin natin yung derivative. So, mapapansin nyo dito, hindi ko na nilagay yung itong d over dx kasi magsasagot na tayo. Okay, so pag magsasagot na tayo, ito na gagawin natin. So, i-apply natin yung power rule. So, dun sa power rule, ang ginagawa lang natin is yung exponent na 1/2 na yan, ilalagay natin sa unahan. And then, this will be followed by itong x plus 1. Or pwedeng ito rin yung buo. Kasi ang gagawin natin dyan is, maminusan natin itong 1/2 ng 1. Okay? So, instead na 1 yung ima-minus natin, ang ima-minus natin dyan ay 2 over 2. So, bakit 2 over 2 ang ima-minus natin? Kasi, yung 2 over 2 is 1 lang din naman. Na kung saan sa power rule, ito yung given natin. By the way, ito yung original na given. Tapos, ita-transform mo muna siya into exponential form. And then, kapag na-transform mo na, dun ka na pwedeng mag-derivatives. So, itong 1/2 na yan, by power rule, ilalagay mo dun sa unahan. Okay? Followed by yung given na x plus 1. Dito yon. And then, yung 1/2, ayun pa rin, as exponent. Sa derivatives, lagi tayong minus 1. So, ma-minusan natin ng 1 yung exponent. Ayan na siya. So, at this point, makukuha na natin yung final answer actually. So, itong 1/2 minus 2 over 2, yan lang naman yung mababago dyan. So, what will happen is, yung 1/2 mas maliit yan compared kay 2 over 2. Or, pwede mong sabihin na, since similar fractions na sila, pareho yung denominator na 2 at saka 2. So, ang ipagsusubtract na lang natin is yung 1 and 2. So, 1 minus 2. Bale, ganun siya. So, syempre, ang 1 minus 2 is negative 1. So, therefore, ang magiging sagot dito is 1/2 minus 2 over 2 is negative 1/2. Okay, so yan na yung sagot. So, itong naka-red, yan yung final answer natin. So, I hope nasundan nyo. So, the answer is 1/2 times quantity x plus 1 raised to negative 1/2. So, yan yung derivative ng square root of quantity x plus 1. Okay, so let's have another example. So, para sa ganitong klase ng given, kahit na baguhin ko yung nasa loob, same lang din naman yung process. Let's say, iniba ko lang yung number sa loob. So, ganun din, i-convert mo lang siya into exponential form. Since yun ay ano pa rin, square root. So, lalagay mo lang dyan. Derivative of square root of quantity x minus 7. And then, mayroon tayong derivative of quantity x minus 7 raised to 1/2. Ayan siya. Diba? Pareho lang dun sa una. So, pareho pa rin siyang raised to 1/2. And then, follow the process lang. Itong 1/2, lalagay mo sa una. Tapos, itong x minus 7, yan pa rin yung nasa loob. And then, ganun ulit. Yung 1/2, maminusan ng 2 over 2. Yan. Bakit 2 over 2? Kasi 2 yung denominator ng 1/2. And para maging 1, so 2 divided by 2 is 1. Kumbaga parang ito yung pattern natin, tong denominator ng exponent. Kasi sa process talaga, 1/2 minus 1 yan eh. So, para maging similar fraction sila, 1/2 minus 2 over 2. Yan. So, sinundan lang natin yung denominator ng 1/2.
And then bring down 1 half, tapos x minus 7 dito. And then meron tayong 1 half minus 2 over 2. That is negative 1 half. So yan na yung answer. So meron tayong cube root ng, so ang basa dyan is cube root of quantity x minus 3. So kapag ganyan, ang transformation yan ay magiging ganito. So yung x minus 3, sa loob pa rin siya ng parenthesis. Pero yung exponent niya this time, hindi na 1 half. So kung ano yung index doon, yan yung maliit na number na nandyan, yun yung magiging denominator natin dito. So yan ay magiging 1/3. Yan. So meaning, si derivative ng cube root of quantity x minus 3 ay pareho lang kay derivative ng quantity x minus 3 raised to 1/3. Now, apply the power rule. So, itong 1/3 na to, lalagay mo sa unahan. So, mapapalitan itong 1 half, magiging 1/3. And then, bring down x minus 3. And then, itong 1/3 na yan, so, this time, ang ima-minus natin hindi na 2 over 2. So, ang ima-minus natin ay 3 over 3. Yan. So, 3 lalagay mo dito. And then 3 din yung ilalagay mo dito. So nakikita nyo, nag-adjust siya based doon sa denominator ng exponent. Kapag nagawa mo na siyang exponential, yung 1/3 lagay mo sa unahan. Bring down mo yung x minus 3. And then 1/3 minus, this time hindi na siya 2 over 2. Ang ima-minus mo naman ay 3 over 3. Ayan, and pwede mo nang i-bring down ulit itong 1/3. And then write x minus 3 sa loob. So this time, yung 1/3 minus 3 over 3, ang denominator niyan is 3. Dahil pareho naman silang denominator, we copy the denominator. Now, sa calculator, 1 minus 3 is negative 2. Kaya magiging negative 2/3. So the answer is ito. So ganyan yon. And then understood na yon. Kapag 4 yung napunta dyan, edi 4 lalagay mo. Yun, fourth root naman yung basa doon. So this time, maglagay na tayo ng given. Paano kung nasa ilalim? Paano kung itong x plus 1 ay nasa ilalim? Like this. Yan. Tapos meron tayo dito, let's say 5. Okay. So the question is, what is the derivative of 5 over square root of quantity x plus 1? Okay. So yung approach dito ay ganito. So, ang gagawin nyo, wag muna kayong kukuha ng derivative. Isusulat muna natin siya. I-rewrite natin. Okay? So, itong, again, balikan natin yun doon, di ba? Kapag square root ng x plus 1, yan ay x plus 1 raised to 1 half. So, ganun lang gagawin natin. So, itong x plus 1, babaguhin lang natin, gagawin natin x plus 1 raised to 1 half. So, ibig sabihin, itong nasa taas na yan, pareho lang yan dito. Now, kapag na-convert na natin siya sa ganyang form, hindi pa rin tayo kukuha ng derivative. So, ang gagawin natin is, itong part na ito, iaakyat nyo pa yan. Okay? Dapat mapunta muna siya dun sa taas. Hindi mo pwedeng kunan ng derivative to right away. So, kailangan, iakyat muna siya doon sa taas, kasama ng 5, and then, magiging negative ang kanyang exponent. So, mangyayari ngayon, itong x plus 1 na yan, mapupunta sa taas. So, we will have 5 times x plus 1 dun sa loob. And, ang mangyayari ngayon, magkakaroon siya ng exponent. Pero yung exponent niya ay negative 1 half. So, basic law yan ng exponent, no? So, basic law yan kapag merong negative exponent. Kapag galing siya sa denominator at pag inakyat natin, yung exponent na 1 half will become negative 1 half. So, negative 1 over 2. Alright, so, susunod natin gagawin. Ngayong naiakyat na natin tong quantity x plus 1 raised to 1 half dun sa taas. Doon na tayo mag-start ng power rule. Pag naglagay na ako ng equal, ibig sabihin nun, start na tayo sa pagkuha ng derivatives. So, itong negative 1 half, kukunin natin yan. Lagay mo sa unahan. Okay? Multiplied by 5. So, lalagyan ako ng parenthesis itong 5. Ibig sabihin yan times 5. And then, multiplied by x plus 1 ulit. And then, lagyan natin ng exponent. Yung negative 1 half, maminusan natin ngayon ng 2 over 2. Okay, so ano nang mga nangyari dito?
So again, ito yung given. So yung square root ng quantity x plus 1, ginawa nating x plus 1 raised to 1/2. Ayun. So ang susunod nating ginawa is nilagay natin yung quantity x plus 1 raised to 1/2 doon sa taas. So naging 5 times x plus 1 raised to negative 1/2. Ayun yun. And then following this, pwede na tayong mag-apply ng pagkuha ng derivative. So by power rule, yung negative 1/2 ilalagay sa tabi niya or sa unahan, multiplied by dun sa existing na 5, and then multiplied by x plus 1. And makikita nyo dito, so meron tayong negative 1/2 na existing na exponent, and then magma-minus tayo ng 2 over 2 doon sa exponent. Malapit na tayo sa final answer. So ang gagawin lang natin dito para makuha ang final answer. So itong negative 1/2 times 5, simply magiging negative 5 over 2 yan. Parang yung 5 times mo dun sa 1 kasi numerator yan. And then next is itong x plus 1. So meron tayong exponent na negative 1/2 minus 2 over 2. So bali meron ka na lang negative 1 minus 2. So magiging sagot dyan, negative 1 minus 2 is negative 3. And this is our answer. Yan. Okay. So ito na yung sagot. Lalakihan ko na lang. Okay. So I hope nasusundan ng mga nanonood ngayon. So the final answer is negative 5 over 2 multiplied by quantity x plus 1 raised to negative 3 over 2. So let's try another example. So what if meron tayo ditong sa taas, meron tayo dyan 8, tapos meron tayong x minus 4 sa ilalim. Okay, so baka makita nyo na yung 8 ay divisible by 4, i-cancelin nyo agad. So hindi nyo pwedeng cancelin yan kasi unang-una nasa loob ng square root yung 4, and pangalawa, there is a subtraction sa pagitan ng x tsaka 4. So, hayaan nyo lang yan. Now, for the solution, ang gagawin natin, yung 8, dun pa rin sa taas. And then, itong x minus 4 ay magiging, or square root of x minus 4 magiging, yan, x minus 4 raised to 1/2 pa rin yan. Okay. So, remember, itong part na yan, ito lang din yan. Okay? So, and then, ang next step, iaakyat natin siya, diba? So, itong x minus 4 raised to 1/2 ay magiging, so, yan yung 8. So, meron tayong x minus 4. Yan. So, magiging 8 dito. And then, times the quantity x minus 4 raised to negative 1/2. Meron tayong 8 times x minus 4 raised to negative 1/2. Ito na yun, yung galing sa ilalim. So, kapag nilagay mo sa taas, magiging x minus 4 raised to negative 1/2. And then, kapag nasa ganyan na tayong part ng solution, so, gagawin na natin yung negative 1/2 lalagay sa unahan. And then, itong 8 na to, copy lang natin dyan. And then, copy lang itong nasa loob, which is x minus 4. Napansin nyo, wala namang nagbabago dyan sa loob ng parenthesis. So, as is lang yan. And then, yung negative 1/2, maminusan mo pa rin ng 2 over 2. Dahil yung denominator ng 1/2 ay 2. Okay? And then, we can now proceed in solving for the final answer. So, ito, medyo iba dun sa answer kanina. So, ang mangyayari dito, yung 8, ita-times mo sa 1. So, 8 times 1 is 8. And then, afterwards, divide mo siya sa 2. So, 8 times 1 is 8 divided by 2, that is 4. So, magiging sagot mo na lang dito is negative 4. So, don't forget, meron tayong negative. Okay. So, itong negative, sulat mo na yan agad. Followed by 8 times 1, 8 divided by 2, 4. So, meron tayong negative 4. And then, copy lang natin itong x minus 4. Okay. And then, negative 1/2 minus 2 over 2. So, I guess pareho lang dun sa kanina.
So, pareho lang magiging sagot sa exponent. So, we will have negative 1 half minus 2 over 2 is negative 3 over 2. Okay, so the final answer is this one. Yan, naka-red. I hope na susundan nyo. So, what is the derivative of 15 over 5th root of quantity x plus 8? Okay, so diretso na tayo sa solution. So, ang gagawin nyo lang dyan, yung 15 as is lang yon. And then, meron tayo ditong 5th root of quantity x plus 8. So, gagawin mo dyan, yung x plus 8, dyan lang siya sa loob ng parenthesis. And this time, yung exponent mo hindi na 1 half, magiging 1/5. Tandaan nyo lang yun, no? Kung wala namang exponent sa loob ng square root, automatic 1 yun. And then, yung, kung ano man yung index, ano man yung number na maliit doon, yun yung gagamitin nating denominator. So, kapag ganito na yung form ng ating given, iakyat naman natin yung nasa denominator. So, lagyan natin ng 15 sa unahan. And then, itong x plus 8, iakyat lang natin yan. And then, itong 1/5, syempre, since inakyat mo na yung x plus 8, magiging negative 1/5 yan. Okay. So, kapag ganito na yung form ng ating given, pwede na tayong kumuha ng derivative. So, mangyayari lang dyan, itong negative 1/5, lalagay ko sa unahan. Yan. So, pansinin nyo, kapag naka-equal na yan, ibig sabihin, nag-derivative na tayo doon. Hanggat wala pa ako nilalagay na equal, ibig sabihin, pinapalitan pa lang natin yung form ng given. So, from radical form, ginawa na natin siyang exponential form with negative exponent. So, negative 1/5 nilagay sa unahan, and then 15 katabi. Okay. Followed by x plus 8. Siyempre, kakopy lang natin yan. So, this time, yung negative 1/5, maminusan natin ng 1. So, instead na 1 yung ilalagay natin, lalagay natin is 5 over 5. Yan. So, kapag nagawa na natin tong part na to, simplify na lang natin and then final answer na. So, take note, may negative tayo doon. So, lagyan mo na ng negative. Now, ito ay magiging 15 times 1. Ano yung 15 times 1? So, yung 15 times 1 ay 15. And then, i-divide mo by 5. So, 15 times 1, 15 divided by 5, that is 3. So, lalagyan ko lang ng 3 dyan sa final answer. And then, copy lang yung x plus 8. Okay? And then, dito meron tayong negative 1/5 minus 5 over 5. So, copy lang natin yung denominator. Now, sa calculator, negative 1 minus 5 is negative 6. So, yan na yung answer. So, we have negative 3 times quantity x plus 8 raised to negative 6 over 5. Okay?